Yes, Chaya. Ang nakikita ko, ang tugon ng gobyerno sa problema ng OFWs, parang band-aid approach lang, ad hoc. Hindi permanent, hindi regular, hindi sustained. For me, the bigger question is, what program can we assure and ensure the power of OFWs, whether they're still out there or back home? May panukala ako na ako nasa Kongreso, the creation of an overseas workers bank. Pumasa ito sa committee pero binaril ng Bangko Sentral. Bakit binaril? Kasi yung namamahala ng Bangko Sentral were former CEOs of commercial universal banks. So pag naitayo itong OFW bank, sigurado malaking competitor. And I have no doubt it will be the biggest bank. Biro nyo, ilang $1 billion every year nire-remit if it is used to that OFW bank that will provide not only economic clout but even political power. Hindi na pwede isasantabi mga OFWs, di ba? Kaya ang tanong ko kay Senatorial Toots, kung susuportahan niya ako, pag kami nasa sa Senado, ang pagtatatag ng OFWs Bank. Okay, so suportahan mo ba daw siya? Ako kung ano man yung panukala ng pabor sa OFWs, pero yung para sa akin, urgent ba siya? Kasi marami namang mga banks ngayon at maraming remittance centers na nakalat na sa buong Pilipinas, ay buong mundo. Ang challenge nga ay dahil dito sa nangyayari na PhilRem, itong money laundering scam, ang problema nga ng mga OFWs, baka mamaya sila ang higpitan ng mga bansa kung saan nandun sila nagpapadala ng pera. Hindi, yung bangko, pangarap, panaginip, okay lang yan. Pero yung good governance pagdating din sa pag-manage ng mga remittances nila, ni walang batas na nagsasabi anong ahensya ang may oversight function sa remittance companies. Kaya yung PhilRem, kumita ng dagsa-dagsa na salapi, bilyon ang hinandle nilang pera, pero hindi pang OFWs, pang casino. And yet, nag-handle din sila ng remittance ng ating mga bagong bayani. So maraming kailangan ayusin. At dagdag ko lang, ang isang very urgent para sa akin, kailangan tingnan natin na yung Legal Assistance Fund, wag na kung kailan na-convict at nasa death row na, at tsaka natin i-mobilize para bigyan ng abogado. Doon pa lang sa presinto, pag na-aresto ang isang OFW, hindi niya alam yung lengguwahe. Minsan napapapirma siya kasi in Arabic yung statement, hindi naman niya naintindihan. Yun dapat maayos din. Okay,